Nagsisimula ang pelikula sa mga bumbero sa pangunguna ni Gordy Brewer na ginagawa ang kanilang trabaho. Nagkaroon ng malaking sunog dahil sa problema sa makina, kaya kinailangan ni Gordy at ng kanyang team na iligtas ang mga taong nakulong sa loob. Doon, nakita ni Gordy ang isang matandang babae na nakulong sa isang silid at mabilis na ibinigay sa kanya ang maskara sa paghinga upang tulungan siya. Bukod sa pagiging matapang na bumbero, siya rin ay isang mapagmahal na asawa ni Ann Brewer at isang mapagmalasakit na ama sa kanilang anak na si Matt Brewer. Isang araw, dinala ni Ann si Matt sa doktor at hiniling kay Gordy na kunin sila pagkatapos. Hinintay nila si Gordy sa labas ng isang government building. Noong panahong iyon, naroon ang isang pulis na nagbibigay ng mga tiket sa ilang sasakyan. Nang dumating si Gordy, ayaw niyang mabigyan ng tiket ang kanyang sasakyan, kaya ipinaliwanag niya sa pulis na sinusundo lang niya ang kanyang pamilya. Habang papalapit si Gordy kina Ann at Matt, dumating ang Colombian minister sakay ng kotse. Biglang nagkaroon ng malaking pagsabog. Ang pagsabog ay tumama sa maraming tao at pumatay ng ilan, kabilang sina Ann at Matt. Gulat na gulat si Gordy at hindi makapaniwala sa nangyari. Mabilis na nalaman ng pulisya na ito ay isang pag-atake ng terorista na naglalayong patayin ang Colombian minister at mga ahente ng Amerika. Samantala, si Peter Brandt, isang ahente ng CIA na nagtatrabaho sa Colombia, ay labis na nag-aalala dahil sa mapanganib na pag-ataking ito. Maya-maya, nasa ospital si Gordy, na malungkot. Bumisita sa kanya ang ilang kaibigan para sabihing nag-aalala sila sa nangyari. Habang nag-uusap sila, narinig ni Gordy ang sinabi ng kanyang mga kaibigan, na sa tingin nila, isang pulis ang dahilan ng pambobomba. Kahit na nasaktan pa rin siya, pinuntahan ni Gordy ang mga opisyal ng FBI na nag-iimbestiga sa eksena. Sinabi ng isa sa mga opisyal ng FBI kay Gordy na isang teroristang Colombian na nagngangalang Claudio Perini, na kilala rin bilang El Lobo o The Wolf, ang may pananagutan sa pambobomba. Ipinaliwanag ni Gordy na nakita niya si Claudio nang pumunta siya upang kunin ang kanyang asawa at anak ngunit hindi niya ito nailigtas sa oras. Nang marinig ito, nalungkot si Peter at nangakong mahuhuli nila si Claudio sa lalong madaling panahon. Bago umalis, ibinigay ni Peter ang kanyang business card kay Gordy kung sakaling kailanganin niya ng tulong. Kinabukasan, pagkatapos ng libing, hindi pa rin makapaniwala si Gordy na wala na ang kanyang asawa at anak. Nag-iisip pa rin siya sa nangyari. Habang siya ay malungkot, nakita ni Gordy ang isang news clip na nagpapakita kay Claudio na may itim na tela na nakabalot sa kanyang mukha. Sinabi ni Claudio na siya rin ang may kagagawan sa iba pang pambobomba bago ito. Sa harap ng kamera, ipinaliwanag ni Claudio na ginawa niya ang mga pag-ataking ito upang protektahan ang kanyang sarili mula sa mga kriminal na Amerikano. Pagkatapos nito, isang miyembro ng Latin American Solidarity Group na nagngangalang Efraim Ortiz Dominguez ang nagsabi na ang insidente sa asawa at mga anak ni Gordy ay tinatawag na collateral damage dahil ang Amerika ay nakikipagdigma sa Colombia. Dahil dito, inisip ng gobyerno ng Amerika na normal lang ang pambobomba ni Claudio. Nang marinig ito ni Gordy, pumunta siya sa opisina ni Ortiz para ipahayag ang kanyang galit. Nang malapit ng sakta ni Gordy si Ortiz, dumating ang mga pulis at inaresto siya. Dinala nila si Gordy upang makipagkita sa isang ahente ng FBI na nagngangalang Joe Phipps. Doon, sinabi ni Gordy kay Joe kung gaano siya nalungkot sa pahayag ng pulisya na normal lang ang pagkamatay ng kanyang asawa at mga anak. Sa isang pulong sa kagawaran ng ugnayang panlabas, pinagalitan si Peter ng isang senador na nagngangalang Paul Devereaux dahil nagpunta siya sa konsulado ng Colombia at nagplanong salakayin ang mga gerilya. Noong panahong iyon, si Devereaux, na natatakot sa higit na karahasan, ay nais na magkaroon ng usapang pangkapayapaan sa mga gerilya. Ngunit hindi sumang-ayon si Peter at naisip na isang kabaliwan ang makipag-ayos sa mga terorista na gusto lang magbenta ng cocaine ng malaya. Dahil ayaw niya na may marami pang taong mamamatay, sinabi ni Devereaux kay Peter na itigil ang kanyang operasyon sa Colombia. Maya-maya, si Peter ay nakatanggap ng tawag mula sa isang taong nagsasabing siya ang The Wolf, ngunit ito ay talagang si Gordy. Doon, tinanong ni Gordy si Peter kung nasaan si Claudio. Nang malaman ni Gordy na nais ng gobyerno na makipagkasundo sa mga terorista, ibinaba niya ang tawag at nagpa siya na maghihiganti para sa kanyang asawa at mga anak ng mag-isa. Di nagtagal, nagsimulang gumamit si Gordy ng iba't ibang paraan, tulad ng paghahanap sa internet para sa impormasyon tungkol sa mga gerilya at pag-hack sa sistema ng seguridad ng pamahalaan upang mahanap ang The Wolf.
Habang ginagawa ito, dinala ng isa sa kanyang mga kaibigan ang isang dating tagapayo ng militar ng Colombia na nagngangalang Ed Counts upang tulungan siya. Sa sandaling iyon, sinabi ni Ed kay Gordy na hindi siya makakapunta sa Colombia nang walang pasaporte at wastong pagkakakilanlan, kaya iminungkahi ni Ed na ipadala si Gordy sa isang masukal na kagubatan kung saan walang nagpapatrol na mga pulis. Di nagtagal, sinunod ni Gordy ang payo ni Ed at sumakay ng bus para makarating sa inaakala niyang hideout ni Claudio. Sa paglalakbay, sinabihan ng driver ng bus ang lahat na bumaba at maglakad dahil malapit na sila sa lugar ng mga gerilya, dahil sila ay nanghuhuli ng mga puti at turista para ibenta. Sinubukan ni Gordy at ng iba pang mga pasahero na tumakas, ngunit nakita sila ng isa sa mga gerilya at inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin ang mga pasahero. Nang malapit ng mapatay ng mga gerilya ang tatlong pasahero, dumating si Gordy at iniligtas sila. Gamit ang kanyang mga kasanayan sa kaligtasan, nakahanap si Gordy ng isang paraan upang makatakas mula sa mga gerilya. Kinabukasan, nabalitaan ni Peter na may ginawang walang ingat si Gordy. Noong panahong iyon, nagpunta si Peter sa Colombia ng mag-isa at nakipag-usap sa kanyang dalawang kaibigan. Pinlano nilang hanapin at iligtas ng mabilis si Gordy. Samantala, sa punong tanggapan ng gerilya, kausap ni Claudio ang kanyang grupo nang makatanggap siya ng isang papel na may impormasyon tungkol kay Gordy, isang bumbero na naghihiganti para sa kanyang asawa at mga anak. Hindi nagtagal, inutusan ni Claudio ang kanyang grupo na hulihin si Gordy para makakuha sila ng ransom mula sa Amerika. Kasabay nito, si Gordy, na sumusunod sa mga direksyon ni Ed, ay sumakay ng bangka patungo sa lugar ng gerilya. Nang dumating si Gordy sa daungan, sinimulan siyang hanapin ng mga lokal na pulisya batay sa tip mula sa isang street vendor. Habang naglalakad sa maraming tao, nakita ni Gordy ang isang babae at ang kanyang anak na hinaharap ng dalawang kriminal. Pumagitna siya para tulungan sila. Matapos huminahon ang sitwasyon, ang babae, si Selena, at ang kanyang anak na si Mauro, ay nagpasalamat kay Gordy sa pagligtas sa kanila. Pagkatapos, sinubukan ng mga kriminal at ng kanilang grupo na salakayin sina Gordy at Selena. Buti na lang at saktong dumating ang mga pulis. Dahil sa pangyayaring ito, dinala sa kulungan si Gordy at ang ilan sa mga kriminal. Sa bilangguan, isang bilanggo at technician na nagngangalang Sean Armstrong ang lumapit kay Gordy. Ipinaliwanag ni Sean na ang ilang mga taga-Colombia ay nagalit sa mga Amerikano dahil naramdaman nilang ang mga Amerikano ay kinukuha ang kanilang mga trabaho. Naisip ni Gordy na matutulungan siya ni Sean at hiniling niya kay Sean na ibenta sa kanya ang kanyang pasaporte para makapasok si Gordy sa lugar ng gerilya. Sa kasamaang palad, si Sean ay hindi madaling matukso ng pera at tumanggi na ibenta ang kanyang pasaporte. Maya-maya, sa gabi, dumating ang mga gerilya sa bilangguan kung saan naroon si Gordy. Inatake nila ang istasyon ng pulisya, pinapatay ang ilang mga pulis. Pumasok si Claudio at ang kanyang grupo sa bilangguan at pinalaya ang mga bilanggo. Kasabay nito, si Peter at ang kanyang koponan, na nakakuha ng balita, ay sumugod sa eksena. Di nagtagal, nakita ni Claudio si Gordy at naisip na gawin siyang hostage ngunit nagpasya na lang siya na palayain ang kanyang grupo. Pagkaalis ng grupo ni Claudio, gumamit si Gordy ng isang piraso ng bakal mula sa isa sa mga gerilya para lumabas sa kanyang selda. Habang kumalat ang apoy, nakipagkasundo si Gordy kay Sean, nangako siyang tutulungan siyang makatakas kung ibibigay sa kanya ni Sean ang kanyang pasaporte. Si Sean, na ayaw mamatay sa apoy, ay pumayag. Di nagtagal, dumating ang mga pulis at ang pangkat ni Peter at nalaman nilang nakatakas si Gordy. Agad nilang sinimulan ang paghahanap sa kanya. Sa ibang lugar, dumaan sina Gordy at Sean sa underground. Doon, binigyan ni Gordy si Sean ng pera para sa impormasyon. Sinabihan siya ni Sean na pumunta sa ilog sa lugar ng San Pablo at makipagkita kay Felix Ramirez, isang gerilya na tumatanggap ng tao para magtrabaho sa kanya. Sa kanyang paglalakbay, laking gulat ni Gordy nang makita niyang pinapatay ng mga gerilya ang mga tao malapit sa lawa dahil naniniwala silang tinutulungan ng mga taong iyon ang kaaway. Habang papalapit si Gordy sa kanyang destinasyon, nahuli siya ng mga gerilya gamit ang pasaporte ni Sean at dinala siya sa gwardya sa hangganan. Sa harap ng gwardya, na nagngangalang Roman, inangkin ni Gordy na pinapalitan niya si Sean, na nasa kustodiya ng pulisya. Maya-maya, nagpakita si Felix na nakakakilala sa mukha ni Gordy. Gumawa ng mga dahilan si Gordy upang hindi mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, at pinayagan siya ni Roman na sumama kay Felix.
Makalipas ang ilang oras, dumating si Gordy sa lugar ni Felix. Si Felix ang namamahala sa pinakamalaking produksyon ng cocaine sa Colombia. Sa sandaling iyon, binigyan ni Felix si Gordy ng trabaho sa pag-aayos ng sirang makina. Habang nagtatrabaho, nagmamasid si Gordy sa paligid at palihim na nagplanong pasabugin ang lugar. Gamit ang kanyang kakayahan, lihim siyang nag-assemble ng time bomb. Kasabay nito, inusisa ni Claudio si Roman matapos marinig na dumating si Gordy sa San Pablo. Kahit na humingi ng tawad si Roman sa hindi pagkilala kay Gordy, malupit na pinahirapan ni Claudio si Roman hanggang mamatay. Pagkaraan ng 3 oras, may mga gerilya na lumapit kay Felix at nagtanong kung nasaan si Gordy. Nang mapagtanto ito, mabilis na tumakbo si Gordy bago pa siya mahanap ni Felix at ng iba pa. Habang hinahanap nila si Gordy sa paligid ng hideout ni Felix, sumabog ang mga bomba na itinakda ni Gordy. Nakapagtataka, nagawa ni Gordy na magtago sa ilalim ng kotse ng isang gerilya. Sa punong tanggapan ng gerilya, si Gordy ay palihim na pumasok at nakita si Claudio sa isang silid. Walang pag-aaksaya ng oras, itinali niya ang isang bomba gamit ang isang goma at nagbuhos ng langis sa paligid nito. Habang tumatakas, nakita ni Gordy sina Selena at Mauro. Naalala niya ang pambobomba na ikinamatay ng kanyang asawa at anak. Dahil sa ayaw niyang mauwi sila tulad ng kanyang pamilya, binalaan ni Gordy si Selena na lumayo. Ngunit nahuli siya ni Claudio dahil asawa at anak pala ni Claudio sina Selena at Mauro. Kinabukasan, hinarap ni Claudio at ng ilan sa kanyang mga tauhan si Gordy, na ngayon ay nasa kanilang bilangguan. Sa kanilang pag-uusap, lumaban si Gordy at nagawa niyang talunin si Claudio. Samantala, pinag-usapan naman ni Peter at ng kanyang grupo ang malaking pagsabog sa San Pablo noong nakaraang gabi. Napagtanto nila na ito ay gawa ni Gordy, na naghahanap ng paghihiganti. Dahil alam niyang si Gordy ay bilanggo na ngayon ng grupo ni Claudio, nagplano si Peter at ang kanyang team ng isang rescue mission. Samantala, si Selena, na naawa kay Gordy, ay dinalhan siya ng pagkain at ipinaliwanag kung bakit napakalupit ni Claudio. Si Claudio ay isang mabait na guro noon. Nagpakasal sila ni Selena at nagkaroon ng anak na babae na nagngangalang Sofia. Ngunit isang araw, sumalakay ang militar ng mga Amerikano, at napatay si Sofia, ang kanilang nag-iisang anak. Sa parehong pag-atake, napatay din ang mga magulang ni Mauro. Dahil naawa sila kay Mauro, inampun siya ni Selena at Claudio. Pagkatapos nito, sumali si Claudio sa mga gerilya at nagsimulang umatake sa mga tropang Amerikano. Kinabukasan, nagtungo si Peter at ang kanyang pangkat sa punong tanggapan ni Claudio. Samantala, sa lugar ni Claudio, si Selena, na nagtitiwala kay Gordy, ay lihim na pinalaya siya at sinabi sa kanya na pumunta sa Washington dahil si Claudio ay nagtanim ng bomba doon. Hindi nagtagal, dumating si Peter at ang kanyang pangkat at inatake ang punong tanggapan ni Claudio, na matagumpay na natalo ang mga gerilya. Pagkatapos, iniligtas ni Peter si Gordy. Pinilit ni Gordy na dalhin sina Selena at Mauro sa pulisya, dahil sila ang pamilya ni Claudio. Dahil alam niyang nasa Washington si Claudio, inutusan ni Peter ang kanyang koponan na bumalik at hanapin siya. Samantala, si Claudio ay pumasok sa gusali ng kagawaran ng estado sa Washington. Noong panahong iyon, nagulat si Joe at ang FBI sa isang voice recording mula kay Claudio, na nagbabantang pasabugin ang ilang bahagi ng Amerika. Maya-maya, dumating sa pinangyarihan sina Gordy, Selena, at Mauro. Nakita si Claudio na palihim na naglalagay ng briefcase sa loob ng gusali. Sa loob ng gusali ng kagawaran ng estado, isiniwalat ni Selena na plano ni Claudio na pasabugin ang isang gusali sa Washington. Pagkatapos suriin ang ilang mga lokasyon, napagtanto niya na nagta-target siya ng isang istasyon. Pagkatapos ay humiling si Joe ng CCTV footage mula sa lahat ng kamera sa istasyon sa nakalipas na 24 na oras at inutusan ang mga espesyal na puwersa na hanapin at arestuhin kaagad si Claudio. Matapos ang mahabang paghahanap sa iba't ibang CCTV camera, sa wakas ay nakita nila si Claudio na naglalagay ng briefcase sa likod ng puno. Gayunpaman, isang matandang lalaki, na nakakita sa briefcase, ay kinuha ito at dinala sa banyo upang buksan, na hindi alam ang nilalaman nito. Nang dumating ang mga pulis upang kunin ang briefcase, natuklasan nilang kinuha ito ng matanda at nagmadaling hanapin siya. Ilang sandali pa, tinanong ni Selena ang isang babaeng opisyal kung maaari niyang gamitin ang banyo.
Bago umalis, niyaya niya si Morrow na sumama, ngunit si Morrow, na gustong manatili kay Gordy, ay tumanggi. Nang matagpuan ng pulis ang briefcase, nagulat sila nang matuklasan nilang wala itong laman. Ilang sandali matapos umalis si Selena, napansin ni Gordy na ang kanyang mga galaw ay kahawig ng galaw ni Claudio nang makita niya ito sa CCTV footage. Napagtantong may mali, hinanap ni Gordy si Selena para pigilan siya. Sa kasamaang palad, pinabagsak na ni Selena ang babaeng opisyal at nakatakas. Pagkatapos ay naunawaan ni Gordy na si Selena ay nagtatrabaho kay Claudio. Mabilis siyang kumilos, inalerto niya si Peter at ang mga pulis na hinimok silang lumikas kaagad sa gusali. Habang tinatawagan ni Selena ang isang numero, biglang sumabog ang laruan na dinosaur na hawak ni Morrow, at sakto namang itinapon ito ni Gordy. Sa kabutihang palad, kaunti lamang ang pinsala dahil inalerto na ni Gordy ang mga pulis at sibilyan na lumikas sa lugar. Di nagtagal, sinundan ni Peter sina Selena at Claudio sa isang elevator ngunit pinatay siya ni Selena. Napagtanto kung ano ang nangyari, pinilit ni Gordy na buksan ang pintuan ng elevator at ginamit ang kanyang sinturon bilang pansamantalang lubad upang bumaba. Pagdating sa ibabang palapag, natuklasan niyang nakatakas muli si Selena. Mabilis na nag-iisip, isinara ni Gordy ang ilang mga ruta ng labasan, dahilan para mapipilitin sina Selena at Claudio na bumalik sa control room. Bago makarating ang dalawang terorista, sinira ni Gordy ang isang gas pipe sa control room, na nagpaplanong gamitin ito sa kanyang kalamangan. Nang makita ni Selena si Gordy na tumatakbo, pinaputok niya ang kanyang baril, na nagdulot ng pagsabog sa silid na puno ng gas. Himala, nakaligtas si Gordy sa pagsabog na nagtamo lamang ng maliliit na pinsala. Pagkatapos ng pagsabog, lumapit si Gordy sa control room, umaasang mahahanap sina Selena at Claudio. Sa kanyang pagkabigla, buhay pa sila at handang umatake. Dahil sa mga emosyon at alaala ng kanyang pamilya, si Gordy ay nakibahagi sa isang pangwakas, matinding bakbakan laban sa mag-asawa. Habang tinangka ni Claudio na magpasabog ng isa pang nakatagong bomba, napigilan siya ni Gordy sa tamang oras. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at mga espesyal na ahente, siniguro ang lugar at tinanong ang mga saksi. Natuklasan din nila ang isang kotse na nilagyan ng mga pampasabog na plano ni Claudio na gamitin bilang pangalawang pag-atake. Lumabas si Gordy mula sa gusali, na halatang pagod ngunit buhay, at muling nakipagkita kay Morrow, na tumakbo sa kanyang mga bisig. Para sa kanyang hindi kapani-paniwalang katapangan at mabilis na pag-iisip, ginawaran si Gordy ng pinakamataas na karangalan ng sibilyan, ang Medal of Valor, na kinikilala ang kanyang mga kabayanihan na ginawa sa pamamagitan ng pagpigil sa isang malaking sakuna. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.